Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Laura, isang simpleng babaeng nagtitinda sa palengke ng mga sariwang gulay. Masaya ang aking pamilya sa kabila ng pagiging kapos sa pera. Isa pa ay naniniwala rin kasi ako na hindi naman madadala sa hukay ang kayamanan. Subalit hindi ko akalain na may makikilala pala akong isang mayamang binata na babago ng aking buhay. Siya ay walang iba kundi si Philip. Ang lalaking aking pakamamahalin habang buhay. Gayunpaman, sa layo ng agwat namin sa buhay, tiyak na napakaraming hahadlang sa aming dalawa. Halina't inyong pakinggan ang kwento ng aking buhay. Dahil sa sakit sa puso ay pinili ni Philip na mamuhay ng simple sa probinsya. Nagtayo siya ng isang restaurant bilang negosyo at pampalipas ng oras doon. Subalit isang araw sa kanyang pamamalengke ay hindi niya inaasahang may makikilala na kakaibang dalaga. Magandang umaga po sa inyo, Ginoo. Ano pong kailangan niyong gulay? Kumpleto pong aming tindahan at tinitiyak ko po sa inyong sariwang lahat ng to, sir. Para bang buhay na buhay at talaga namang napakasigla ni Laura habang iniestema si Philip nang matapat ito sa kanyang pwesto sa palengke. Mukhang magandang umaga mo, miss. Kahit na sino sigurong dumaan ay mapapabili sa'yo. Nakangiting biro ng binata, kaya muling masayang sumagot ang dalaga. Naku sir, hindi lang po ngayong umaga magandang araw ko. Palagi pong masaya dito sa tindahan ko. Lalo na po kung merong gwapong customer na katulad nyo. Masiglang wika pa ni Laura. Hindi naman napigilan ni Philip tumawa sa narinig. Para bang ang gaan kausap ng babae. Binubola mo pa ako. Naku, hindi po sir ah. Talagang gwapo po kayo. Ngayon ko nga lang po kayo nasilayan dito. Halos marami na po akong suki. Pero kayo sir… Philip. Philip ang pangalan ko. Huwag mo na akong isa-sir. Maari ko bang malaman ang pangalan ng pinakamasayang tindera sa palengkeng to? Parehas na nagngitian ang dalawa na nauwi pa sa tawanan. Ako po si Laura, ang prinsesa ng gulayan. Huwag mo na rin akong ipo. Bata pa ako eh. Pasensya na Philip. Pero dahil first time mo dito, bibigyan kita ng malaking discount. Talaga ba? Gusto ko yan ah. Marami akong kailangang fresh na gulay. Fresh talagang lahat ng narito kasi sa mismong taniman namin to galing. Proud na wika nito kaya muling napangiti si Philip. Wow! Kung ganun ay pipili na ako, Laura. Hindi ka magsisisi sa pagbili sa pwesto namin, Philip. Para bang matagal nang magkakakilalang dalawa na mabilis nagkapalagayan ng loob. Laking gulat naman ni Laura matapos maibalot na lahat ng pinamili ni Philip ay nagbayad ito ng doble. Bakit ang laki naman ng binayad mo, Philip? Hindi ba't bibigyan pa nga kita ng discount? Dahil pinasaya mo ko ngayong araw. Ako na lang munang magbibigay sa'yo ng bonus. Ang layo-layo pa ng Pasko eh. Ang aga mo namang magpabonus. Pero salamat, hindi ko tatanggihan to, Philip. Bakas ang labis na tuwa ni Laura habang hawak nitong malaking halaga na binigay ng binata. Kaya hindi nito napigilang magtanong. Masaya ka ba dahil sa pera? Naintindihan naman ni Philip na sa itsura ng dalaga ay hindi naman maipagkakaila na kapos ito. Ngunit wala naman talaga siyang pakialam doon. Natutuwa lamang siya dahil sa kakaibang ugali ni Laura. Para kasing nakakahawa ang pagiging masigla nito at talagang buhay na buhay ang bawat minutong kausap niya ito. Hindi naman. Pero matutuwa kasing nanay ko kapag nakita niyang marami kaming benta. Wala akong pakialam sa pera dahil hindi ko naman ito madadala sa hukay kapag namatay ako. Bigla na lamang natigilan si Philip sa sinabing yon ng dalaga. Parehas kasi sila na paniniwala na hindi importanteng pera. Bagamat mayaman na siya at nasa kanya na ang lahat ng naisin, ay normal lang yon. Ngunit sa isang katulad ni Laura na kapos sa buhay, parang bihira na ganun din ang opinyon nito. Mula noon ay nangako si Philip na doon na palaging mamimili ng mga gulay para sa kanyang restaurant. Kaya naman naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Minsan pa nga'y hindi maiwasan ni Philip na idaan ng kotse sa palengke upang masilayan lamang ang mga ngiti ni Laura. Nasa bukana lamang kasi ang pwesto nito at madaling matanaw.
Napansin naman ito ng kaibigan niyang si Walter nang minsang magbakasyon ito. Pre, kung makatingin ka dun sa babae, parang kakainin mo ah. Biro nito. Sira, suki ako nun. Palagi akong bumibili ng gulay sa kanila. Hindi maikubli ni Philip ang ngiti na para bang kinikilig ito kaya muling nagbiro ang kaibigan. Pre, matanda ka na. Matatawa talaga ako kung sasabihin mo sa akin na may crush ka sa tindera sa edad mong yan. Bakit hindi mo paligawan? Ano ka ba? Natutuwa lang ako kay Laura. Yun lang yun. Bigla na lang sumeryosong mukha ni Philip kaya napabuntong hininga ang kaibigan bago ito muling nagsalita. Philip, pre, napakahirap ng desisyon mong hindi pumasok sa isang relasyon dahil lang dyan sa sakit mo. Tinan mo yung itsura mo. Hanggang tingin lang kahit na deep inside. Tinamaan ka na talaga. Sinabi ko na pare, ayoko makasakit ng damdamin. Hindi na natapos ng binatang sasabihin dahil mabilis na sumabat ang kaibigan. Natatakot ka na baka bigla kang mamatay at malungkot ang maiiwan mong kasintahan. Ano ka ba naman? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na mahalin ka? Hayaan mong siyang mag-decide kung itutuloy pa ba niyang makipagrelasyon sa'yo. Kung sasabihin mong tungkol sa sakit mo. At least pare, sinubukan mo. Natahimik si Philip sa sermon ni Walter kaya nagpatuloy pa ito sa pagbibigay ng payo. Pre, kitang-kita ko sa mga mata mo na gusto mong babaeng yun. Subukan mo lang. Kung siya mismong lalayo, wala ka magagawa. Pero paano kung mahalin ka pa rin niya ng buo? Hindi mo ba pwedeng pagbigyan ng sarili mo? Napasandal ang likod ni Philip sa upuan ng kotse. Maging siya ay nakaramdam rin ng panghihinayang kung hindi makikilala ng lubusan si Laura. Napakaganda niya pare. Simple pero parang isang anghel na bumaba sa langit. Ang mga matatamis niyang ngiti, ang mapungay na mata, maging pagiging masigla niya. Na para bang walang oras na hindi ako magiging masaya sa piling niya. May tono ng pagiging desperado sa mga salitang binitawan nito na bakas ang labis na paghanga sa dalaga. Nabuhayan tuloy ng loob si Walter at tinapik pa ang balikat ng kaibigan. Kung ganun na tigilan mo ng pagpigil pa sa sarili mo. Ligawan mo siya. Gawin mong lahat upang maging maligaya. Ipaintindi mo sa kanya ang kalagayan mo. Kung anghel talaga siya, sigurado kong mauunawaan ka niya. At dahil na nga sa pangungulit ng kaibigang si Walter, ay tuluyan ng niligawan ni Philip si Laura. Laking gulat ng dalaga nang bigla na lamang huminto ang kotse nito na may bitbit ng bouquet ng rosas. Subalit hindi naman siya nagpahalata at iniisip na marahil ay dadaanan nitong nobya kung meron man. Magandang umaga sa iyo, Philip. Tamang-tamang dating mo. Kaka-harvest lang namin kahapon. Bagong-bago ulit itong mabibili mo. Nakangiti na namang bati ng dalaga. Ang totoo'y hindi ko schedule mamili ngayon, Laura. Ganun ba, Philip? Sayang naman. Pero mukha ngang pusturang-pustura ka. May date kayo ng girlfriend mo? Ang totoo, Laura. Para sa'yo ang bulaklak na to. Gusto sana kitang yayaing mag-date. Ako? Hindi makapaniwalang wika pa nito habang nakaturo sa sarili bago natetensyong tumawa. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Philip. Baka maniwala ko sa'yo niyan. Kukunin ko talagang mga bulaklak na yan. Eto, para sa'yo. Tuluyang natulala ang dalaga habang halos magdikit ang mga palad nila ng binata. Kung noon ay wala naman siyang pakialam kahit maghawak pa ang kamay nila sa tuwing iaabot niya mga pinamili nito, na mga oras na yon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa buong katawan. Kitang-kita tuloy ito sa kanyang pisngi. Siya naman ang dating ng nakababatang kapatid nito na si Leo kasamang ina nila. Uy, sa ate Laura kinikilig! Pangaasar nito kaya agad na sinaway ng ina. Ikaw talaga, Leo. Huwag mong asarin ang ate mo. Anak, sige na. Sumama ka na kay Philip. Nag-usap kami kahapon. Nagpaalam na siya sa pag-alis mo ngayon.
Kami na bahala dito sa tindahan. Maging ang inay para bang may halong panunukso sa anak na dalaga. Kahapon ka pa nagpaalam? Tanong niya kay Philip, kaya napangiti na lamang ito at muling nagyaya. Tara. Pero ang itsura ko, masyado ka namang nakaayos. Parang hindi naman ata. Hindi na natapos ng dalagang sasabihin dahil mabilis na siyang hinila ni Philip. Akong bahala sa'yo, Laura. Wika pa nito, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Philip, daan muna kaya ako sa bahay namin para magpalit? Hindi na kailangan, Laura. Hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ng binata na parabang sobrang excited nito na mga oras na yon. Nagpunta sila sa isang lugar na kumpleto na ang lahat. May salon at maging mamahaling damit. Bakas naman ng paghanga sa mukha ni Laura na sumunod lang sa lahat ng sasabihin ni Philip. Hanggang sa matapos ng pag-aayos sa kanya ay ang binata naman ang natulala habang nakatitig ito kay Laura na papalapit sa kanyang kinauupuan. Bigla na lang akong naging mukhang prinsesa, Philip. Ang bilis naman ng transition na to. Nakangiting biro pa ni Laura kaya nagbalik sa ulirat ang binata at tumayo. Napakaganda mo, Laura. Napakaganda kasi ng damit na to, Philip. Hindi na nakapagtataka na madamay na rin ang itsura ko. Nahinto si Laura dahil mabilis na hinawakan ng binata ang kamay niya. Maganda ka kahit wala pang damit na yan. Salamat, Philip. Bigla na lamang nahiya si Laura. Ramdam niya kasing mula sa puso ang papuring yon ni Philip. Agad rin naman silang umalis at nagtungo sa restaurant na pagmamay-ari ng binata. Manghang-mangha si Laura nang malamang may napakagandang view pala ito at talaga namang maraming customer ang naroon. Napakalaki ng restaurant na to, Philip. Nagustuhan mo ba? Tanong ng binata na hindi pa rin binibitawan ang kamay ng dalaga. Doon tayo sa taas. Mas maganda ang view doon lalo na paggabi na. Walang katapusan ang pagkamangha ni Laura sa lahat ng ipinakita sa kanya ni Philip. Mula sa restaurant hanggang sa mga pagkaing isinerve sa kanila. Lahat ay bago para sa dalaga, lalo na't isa lamang siyang ordinaryong tindera sa palengke. Napansin ni Philip ang pagiging tahimik ni Laura habang hinahalo nito ang kape. Kaya naman, muli niyang hinawakan ang palad nito. May problema ba sa kape, Laura? Nag-aalalang tanong nito, kaya agad na umiling ang dalaga at ngumiti. Nako, hala Philip. Lahat ng putahe masarap. Maging ang kape na to. Bigla ka kasing natahimik. Nag-aalala tuloy ako na hindi mo nagustuhan. Sa kabila ng pagiging malumanay ni Philip ay hindi na rin nagpigil pa si Laura na tanungin ito ng kung anong pakay sa kanya ng binata. Philip, maaari ko bang malaman kung bakit mo to ginagawa? Bahagyang lumapit si Philip at hinila ng dahan-dahan ng upuan ng dalaga upang mapalapit ito sa kanya. Pagkatapos ay hinaplos nito ang pisngi ni Laura. Laura, gusto kita. Maaari ba kitang ligawan? Ako? Pero bakit ako, Philip? Tindera lamang ako sa palengke. Ano ngayon? Hindi ba pwede yun? Bigla na lamang sumeryosong binata at inalis pa ang pagkakahawak sa dalaga. Nag-aalala siyang tatanggihan agad siya nito. Itong kauna-unahang pagkakataon na siya ay maglalakas ng loob na pumasok sa isang relasyon, ngunit mukhang mabibigo na ito agad. Isang mahabang katahimikan ang namutawi sa dalawa, hanggang sa bigla na lamang natawa ang dalaga na siyang bumasag nito. Napakaswerte ko naman dahil nabighaning isang gwapong tulad mo, Philip. Natitiyak kong pag-uusapan ako sa palengke nito. Kung ganun ay, pumapayag ka na ba, Laura? Gumuhit ang isang napakalapad ng ngiti sa pisngi ng binata. Sino naman ako para tanggihan ng pinakagwapong tulad mo, Philip? Talaga? Agad na niyakap ni Philip si Laura dahil sa tuwa. Naging masugid ang ginawang panliligaw ni Philip kay Laura na hindi rin naman nagtagal ay sinagot din ito agad. Naging magkasintahan ng dalawa at tamang ang dalaga na magiging usap-usapan nito sa palengke.
Si Berto kasi nakababata niya na may gusto rin sa kanya ay labis ang naging pagsiselos nang malaman ng balita. Porket may kotse lang at mukhang mayaman, sinagot mo agad. Iniisip mo bang umahon din sa hirap, Laura? Tanong nito nang makorner ang dalaga na mag-isa sa tindahan. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Berto? Wala akong pakialam sa kayamanan ni Philip, no? Hindi ko naman madadala yan sa langit. Bakit ako maghahangad ng pera? Taus-pusong pagmamahal ang dahilan kaya ako siya sinagot. Inis na saan ni Laura, kaya natawa si Berto nang may halong pangungutya. Sino bang niloko mo, Laura? Katulad ka rin na ibang mga kababaihan sa baryo natin. Mag-aasawa ng mayaman o foreigner. Para lang makalis sa mabahong palengke na to. Pagpupumilit ng binata, kaya naman tumalikod na lamang ang dalaga. Bala ka sa buhay mo! Akala ni Laura ay aalis na rin si Berto, subalit hindi pa pala ito tapos at hinawakan siya sa braso upang muling humarap. Huwag mo akong talikuran! Galit ang binata ngunit nahinto ito nang bigla na lamang may tumapik sa likod nito. Mabuti pa ibitawan mo si Laura. Philip? Nakangiting bati agad ng dalaga. Siya namang pagkunot agad ng noon ni Berto. Ang mayabang na mayaman na bagong salta sa lugar namin. Akala mo kung sino kang umasta. Mapera ka lang kaya pinatulan ka ni Laura. Berto, tumahimik ka nga. Maging ang dalagay na inis sa kilos na yon ng kaibigan. Magkaibigan lang tayo. Kaya huwag kang ang umastang kung sino dyan. Mabuti pa umalis ka na. Kalmado lang naman si Philip, subalit galit na sumabat si Berto. Bakit hindi ka umalis? Halos sumigaw na ito at umamba pang susuntokin ng binata. Mabilis namang ipinulupot lang ni Philip sa leeg ang braso nito, kaya nagsisigaw si Berto sa sakit. Aray! Aray ko! Bitawan mo ako! Umalis ka rito at huwag mo nang bubulagbugin pa ang kasintahan kong si Laura. May pagbabanta sa tinig na yon ni Philip at hinigpitan pang kapit kay Berto. Siya namang paglapit ng dalaga upang umawat. Philip, tama na. Pinagtitinginan na tayo. Nakakahiya. Malungkot na saad nito kaya agad itong bumitaw. Pasensya na. Napakayabang mo! Singhal ni Berto bago nagtatakbo. Kita naman sa pangyayari na lamang si Philip, subalit napakapit ito sa pader na parabang ito ang napuruhan. Natataranta namang lumapit ang dalaga upang alalayan ang kasintahan. Philip, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Baka sa mukha ng binata na parabang nahihirapan ito. Kaya naman dali-daling kumuha si Laura ng tubig. Eto, uminom ka muna para mahimasmasan ka. Anong masakit sa'yo, Philip? Ang walang hiyang Berto na yun. Isusumbong ko siya kay tatay mamaya. Okay lang ako, Laura. Babalik na ako sa sasakyan ko. Makakapag-drive ka pa ng ganyang itsura mo? Parang hindi ka nga makatayo, Philip. Ramdam ni Philip na hindi siya basta-basta paaalisin ng kasintahan kaya tinawagan na lamang nitong isa sa mga tauhan sa restaurant upang siya ay sunduin. Ilang saglit rin naman ay dumating na rin ito pero inalalayan pa rin ni Laura na makasakay ang kasintahan hanggang sa loob. Akala ng binata ay lalabas na rin agad ang dalaga pagkaupo niya sa likuran ng kotse. Ninang Vina, pakisabi kay nanay kasama ko po si Philip. Sigaw niya sa katabing tindahan. Paano itong tinda mo? Takang wika naman ng matanda. Kayo na po munang bahala dyan, Ninang. Napakamot na lang ng ulo ang pinagbilhan ni Laura pagkasara niya ng pinto ng kotse. Sigurado ka ba, Laura? Hindi ko naman kayang iwan ka na lang basta, Philip. Salamat, Laura. Hinawakan ni Philip ang kamay ng dalaga at inihilig pa ang ulo niya sa balikat nito bago bumaling sa driver. Mang Karding, pakidala na lang po kami sa rest house. Sige po, Sir Philip. Magalang na sagot nito. Iniayos naman ni Laura ang sarili sa pagkakaupo upang makapwesto si Philip ng maganda. Laura, huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Bakit naman ako aalis sa tabi mo, Philip? Siyempre naman, babantayan kita. Salamat.
Mabilis na nakatulog si Philip kaya naman muling inaayos ni Laura ang ulo nito at inihiga niya sa kanyang dibdib. Walang tigil rin siya sa paghaplos ng buhok ng binata habang sila'y bumabiyahe. Tahimik lang naman ang driver na nakamasid sa kilos ng dalaga na parabang sinusuri ito. Bale wala lang naman yon kay Laura at sa halip kay Philip lamang itinuon ang buong atensyon. Si Philip naman na himbing sa pagkakatulog sapagkat parabang siya'y nasa payapang lugar. Ramdam niya ang init na nakayakap sa kanya. Maging ang napakabangong amoy nito na animoy may halong aphrodisiac na talaga namang kahali-halina. Maging si Laura ay nakatulog na rin dahil may kalayuan palang rest house mula sa kabayanan. At sa pagmulat ng mata ni Philip na nooy nakauna na pala sa hita ng dalaga ay napatitig na naman siya sa malaanghel na mukha ng natutulog na nobya. Hindi niya maiwasang haplusin ang mukha nito. Dapat ko na bang sabihin sa'yo tungkol sa sakit? Mahal ko. Wika niya pa sa sarili. Sapagkat sa loob ng isang buwan nilang pagiging magkasintahan ay hindi pa rin niya magawang aminin ang tungkol sa sakit sa puso. Katulad pa rin kasi ng inaalala niya ay natatakot siyang masaktan ng dalaga at mawala ang mga ngiti nito sa labi. Subalit kanina lamang na nakaramdam siya ng matinding galit ay bigla na lang siyang nanghina. Bawal na bawal kasi sa kanya ang sumobrang emosyon. Mapaggalit man ito o sobrang kagalakan. Hindi kasi yun nakakayanan ng may butas niyang puso. Anong iniisip mo, Philip? Nakangiting tanong ng dalaga. Nang pagdilat ng matay, ito agad ang nasilayan. Laura, mahal kita. Itong unang lumabas sa bibig ng binata bago inabot ang labi ng kasintahan upang ito ay halikan. Bagamat isang buwan na ang relasyon nila ay nakakaramdam pa rin ng pagkailang si Laura sa tuwing halikan siya ni Philip. Ang binata kasing kauna-unahan niyang nobyo kaya naman wala pa itong karanasan sa ganong bagay. Hindi ko ba maririnig ang sagot mo sa sinabi ko, mahal ko? Para bang nagtatampo si Philip sa tanong nito matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Paano ba naman kasi ako makakasagot? Bigla mo na lang dinukwang ang labi ko. Pabirong saad naman ng dalaga na sinundan pa ng matatamis na pagtawa. Nakakaakit kasi ang mga labi mo. Kung pwede ko nga lang sanang kagatin. Ano? Si Laura naman ang siyang nahiya sa birong yon ng kasintahan at agad na hinampas ang braso nito. Aray naman, ang sakit. Kunwari namang nasaktan talaga ang binata kaya agad na hinaplos ito ng dalaga. Sorry na, mahal ko. Ikaw naman kasi. Malambing na saad nito kaya muling natulala si Philip. Hindi pa rin nawawala ang kilig sa puso niya sa tuwing tatawagin siya ng ganun ng nobya. Gusto ko rin na marinig na sabihin mong mahal mo ako, Laura. Mahal kita, Philip. Mahal na mahal kita. At muli naglapat ang mga labi ng magkasintahan. Naghalikan sila na para bang wala na itong katapusan. Ilang saglit pa ang lumipas ay nagpasya na rin ang dalawa na lumabas ng kotse. At sa entrada pa lang ng rest house ay halos manlaki na naman ang mata ng dalaga dahil sa labis na pagkamangha. Animoy isa kasing mamahaling pasyalan ang bahay na yon na tanging sa telebisyon lamang niya nakikita. Itong bahay mo, Philip? Hindi, Laura. Rest house lang to ng pamilya ko. Nasa Maynila ang bahay ko. Anak ka ba ng presidente? Nagtatakang tanong ng dalaga kaya napatawa ng malakas si Philip. Ikaw talaga, Laura. Pero, ang laki-laki naman ng lugar na to. Parang isang mansyon. Tapos ang sabi mo ay rest house lang. Baka naman ang bahay mo ay palasyo na. Hindi pa rin makapaniwalang dalaga kaya naman niyakap na lamang ito ng nobyo. Huwag mong sabihin sa akin na nagdadalawang isip ka na sa akin dahil sa mayaman ako. Napakayaman mo nga, Philip. Sigurong bahay namin ay kasing laki lang ng garahe nyo. Agad na kumala si Philip sa pagkakayakap at umupo sa sofa. Kung ganun ay ayaw mo na ba sa akin, Laura? Hindi ba't ang sabi mo ay hindi naman importanteng kayamanan? Kasi hindi naman madadala yun sa hukay. Napaupo na rin si Laura sa tabi ng nobyo at hinawakan ng kamay nito. Bakit naman kita aayawan ng dahil lang sa pera, Philip? Nagugulat lang siguro ko tsaka nag-aalala na
Hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Daig pa siguro ng langit at lupang pagitan nating dalawa. Langit at lupa. Para naman sa pelikula yun. Oo, talaga. Para tayong mga bida sa pelikula. Parang Cinderellang peg ko. Bakit? Sino nga maalipin sa prinsesa ko? Nauwi sa biruan ng usapan ng dalawa na sinundan pa ng malakas na tawanan. Ngunit maya-maya lang ay hawak na naman ni Philip ang dibdib nito. Philip, kanina ko pa napapansin na palagi kang nakahawak sa dibdib mo. Masakit ba? Hindi kaya dapat na tayong magpunta sa ospital? Nag-aalalang tanong ng dalaga, kaya napangiti muli ang binata at kinuwang kamay nito upang ilagay sa dibdib niya. Napakasaya ko kasi ngayon kasama kita. Salamat at hindi mo ko iniwan, Laura. Akala ko kanina lalabas ka na rin ng kotse. Inihilig pa ulit nito ang ulo sa dibdib ng dalaga na para bang naglalambing na tuta. Hinaplos naman ni Laura ang buhok ng binata at hinalikan ng noon nito. Bakit ko naman iiwanan ng kasintahan ko sa ganong sitwasyon? Alam kong hindi mabuting pakiramdam mo. Kaya nga kung gusto mo ay samahan na kita ngayon sa ospital. Hindi ko kailangan ng ospital, Laura. Ang manatili ka sa tabi ko ay sapat na. Maaari bang dito ka magpalipas ng gabi? Para bang nagsusumamong itsura nito, kaya hindi mapigilang matawa ng dalaga. Ang drama mo naman, Philip. Sasamahan kita magdamag. Pero uuwi mo na ako. Tingnan mo itsura ko. Amoy palengke pa ako. Dikit ka ng dikit sa akin. Nahinto si Laura nang mahigpit siyang yakapin ni Philip. Gusto ko kaya ang amoy mo. Ang himbinga ng tulog ko kanina eh. Huwag ka nang umuwi. Ako nang bahala sa damit mo. Pahiramin mo na lang ako ng damit para malaban ko tong suot ko. Tumayo na ang dalawa at naisipan munang kumain bago nagpunta sa kwarto. Nag-shower muna si Laura katulad ng nais nito at nilabhan ang suot niyang damit. Sinuot naman niya ang malaking t-shirt ni Philip maging ang boxer nito. Naputulala tuloy ito dahil napaka-sexy ng itsura ni Laura sa damit niya. Bakas ang magandang hubog ng katawan nito, maging ang makinis na balat. Animoy isang mabagsik na hayop ang mga mata ni Philip na handang sakmalin ang nakahaing pagkain. Nakangiti namang naupo si Laura sa tabi nito habang pinupunasan ang basa niyang buhok. Sabay hawak sa baba ng kasintahan upang isara ang bibig nito. Baka may pumasok na langaw, mahal ko. Biro nito, subalit seryosong sumagot si Philip. Napakaganda mo, Laura. Akala ko anghel ka. Pero isa ka palang Diyosa. Sira ka talaga, Philip. Hahampasin sanang muli ni Laura ang braso ng kasintahan, ngunit agad itong pinigilan ng binata. At sa halip ay hinalikan ng kamay ng dalaga na mabilis na mula ang mga pisngi. Para bang bigla na lamang nag-init ang buong katawan niya ng mga sandaling yon. Laura, mahal kita. Mahal na mahal kita. Saad pa nito na panay ang pagdampi ng labi sa braso ng dalaga hanggang sa unti-unti nitong maabot ang balikat. Nagtamang kanilang mga mata at nang sandaling yon ay pareho silang natigilan. Philip. Tanging pangalan lang ang nasambit ni Laura, ngunit hindi na rin natuloy ang nais sabihin sapagkat agad na inangkin ni Philip ang labi niya. Naging marubdob ang kanilang paghahalikan na para bang wala itong katapusan. At dahil na rin sa init ng eksena ng mga oras na yon, ay hindi na pinigilan ng malikot na kamay ng binata na idapo ito sa dibdib ng kasintahan. Muling na-shock si Laura. Maging yon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may humawak ng kanyang maselang bahagi. Alam niya ang nais ni Philip, subalit nakakaramdam siya ng takot dahil na rin siguro yon ang kanyang first time. Laura. Namamaos na tawag rin ni Philip sa pangalan ng kasintahan at pinagdikit ang noon nila. Patawad. Hindi ko magawang pigilan ng sarili ko. Hinaplos pa nito ang pisngi ni Laura bago muling nagsalita sa gitna ng kanilang mga labi. Sabihin mo lang kung ayaw mong ituloy ko, Laura. Ayaw kong pilitin ka. Dagdag pa nito at muling binigyan ng isang matamis na halik sa labi ang nobya. Natatakot ako, Philip.
Ito ang unang karanasan ko. Hindi ko alam kung magagawa ko ng tamang nais mo. Ano bang sinasabi mo, Laura? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Akong bahalang magpaligaya sa'yo. Basta't gusto mo rin ang gagawin natin at hindi ka napipilitan lang. Mahal din kita, Philip. Hindi ako napipilitan. Gusto kong maranasan to. Kasama ka. Napangiti si Philip habang haplos pa rin ang pisngi ng kasintahan. Salamat, Laura. Pagkatapos noon ay natagpuan na lang ni Laura ang sarili na wala ng kahit na anong saplot habang nakahiga sa kama. Si Philip naman ay nasa ibabaw niya at naghahanda na rin sa gagawing pag-angkin sa kanyang pagkababae. Laura, kumapit ka lang sa akin, mahal ko. Gagawin ko ang lahat para hindi kita masaktan ng husto. Pangako, mahal ko. May tiwala ako sa iyo, Philip. Ikaw nang bahala sa akin, mahal ko. Mahigpit na naghawak ang kanilang mga kamay bago tuluyang inangkin ni Philip ang kasintahan. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ni Laura sabay sa pagpatak ng kanyang mga luha. Laura, ayos ka lang ba, mahal ko? Nag-aalalang tanong ng nobyo na agad na hinalikan ng pisngi kung saan tumulong luha niya. Philip? Iyakapin mo lang ako, Laura. Kung kinakailangang ibaon mo mga kuko mo sa likod. Para mabawasan ng sakit ay gawin mo, mahal ko. Tumango naman si Laura at ngumiti. Kaya sa paglapat ng kanilang mga labi ay sabay rin ang naging pag-indayog ni Philip sa ibabaw ng dalaga. Ang mabagal nitong paggalaw ay unti-unti ring bumilis na maging ang katawan ni Laura ay sumunod na sa pag-indayog. Hindi lubos akalain na naging isa ang kanilang mga katawan sa parehong naliligayahan ng mga sandaling yon. Walang tigil ang kanilang mga ungol at halinghing sa buong kwarto. Parehas na habol ang paghinga matapos marating ang tuktok ng kaligayahan. Para kay Philip ay pinagtagpo talaga sila ng tadhana at si Laura ang siyang inilaan para sa kanya. Ngunit habang nakahiga ay bigla na lang nahirapang huminga ang binata kaya nataranta na naman si Laura. Philip? Anong nangyayari sa'yo, mahal ko? Hindi alintana ni Laura na siya ay nakahubad ng oras na yon at agad lumapit sa nobyo upang alalayan nito. Laura, ang gamot ko. Nasa drawer. Hirap namang saad ni Philip kaya agad na kumilos ang dalaga. Kinuha niya ang nag-iisang botelya ng gamot na naroon at kumuha ng tablet. Mabuti na lamang ay may nakahandang tubig sa lamesa na ibinigay rin niya dito. Matapos makainom ng gamot ay kumalma na rin agad ang binata. Tahimik na nakatingin lamang si Laura dito at naghihintay ng sasabihin nito. Isang matamis na ngiti ang binigay muna ni Philip bago hinawakan muli ang kamay ng nobya. Pasensya ka na, Laura. Ang totoo ay ngayon lang nangyari na naulan ako ng kontrol. Siguro dahil ikaw ang kasama ko. Anong ibig mong sabihin? Marami ka na bang babaeng nakasama sa kama? Katulad nito? Bakas sa mukha ni Laura ang pagsiselos kaya natawa ang kasintahan. Laura, ilang taon na ba ako sa tingin mo? Hindi ba't mas nakakapagtaka na wala pa akong karanasan sa edad kong to? Hindi tong first time mo? Inosente pa ring tanong ng dalaga kaya lalong lumakas ang tawa ng binata na dahilan upang humawak na naman ito sa dibdib. Philip? Ikaw kasi, pinapatawa mo ako ng husto. Hinila ni Philip ang kasintahan at mahigpit itong niyakap. Parehas pa rin silang hubot-hubad ngunit balewala lamang ito. Salamat, Laura. At umayag kang akong unang maswerteng lalaking umangkin sa'yo. Pangako, magmula ngayon ay hindi lang puso kong pagmamayari mo. Maging ang katawan ko, mahal ko. Ikaw lang tanging babaeng papaligayahin nito. Sinamahan pa ni Philip ng biro ang pahayag na yon at inilagay pa ang kamay ng dalaga sa kanyang alaga. Mabilis tuloy na mula ang pisngi ni Laura. Ikaw talaga? Puro ka biro. Nahinto ang dalaga sapagkat angkin muli ng binatang mga labi niya. Masuyo at mainit silang naghalikan hanggang sa sumeryosong mukha ni Philip. Laura, may sakit ako sa puso.
Alam kong napansin mo na to ngayong araw. Bawal ako magalit ng husto at maging ang sumaya ng labis. Katulad ngayong gabi. Bigla na lamang natulala si Laura sa ipinagtapat ng kasintahan, kaya naman nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ngayong gabi lamang nangyari to sa buhay ko, Laura. Napakasaya ko. Nasa sobrang saya, parang sasabog ang puso ko. Seryosong saad nito at inilagay muli ang kamay ng dalaga sa kanyang dibdib. Laura, patawad kung magiging makasarili ako na ipilit ang pag-ibig ko para sa'yo. Sa kabila ng kalagayan ko, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Ano bang sinasabi mo? Mabilis na sumabat ang dalaga kaya si Philip naman ang natulala. Diyos ka ba para sabihin yan? Bakit ka nawawalan agad ng pag-asa? Sakit lang naman yan. Hindi ba't mayaman ka? Pwede kang magpa-opera para gumaling ka. Laura. Bakit ka nagsasalita na para bang mamamatay ka na? Sinubukan mo na bang magpagamot? Ang lakas-lakas mo, diba? Sinundan ng pigil na pag-iyak ang mga katagang binitawan ng dalaga. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Philip na umiyak ng ganon ang kasintahan. Wala tuloy itong ibang nagawa kundi ang hilahin nito upang ikulong sa kanyang dibdib. Laura, patawad. Hindi ko gustong saktan ka, Laura. Patawarin mo ko. Bakit ka nahingi ng tawad, Philip? Ayoko pumasok sa isang relasyon dahil ayoko makasakit ng damdamin. Katulad ng nangyayari sa'yo ngayon. Pero hindi naman masama ang loob ko dahil lang sa may sakit ka. Masama ang loob ko dahil sumusuko ka na agad. Bakit hindi ka pumunta sa doktor? Paliwanag nito kaya napailing ang binata. Bata pa lang ako pinag-uusapan na ipapa-opera ako. Pero ang sabi ng doktor magiging kritikal ang kalagayan ko. At baka mas lalong mapadali pa ang buhay ko. Kaya naman kahit na minsan hindi na pumayag ang mami ko. Hanggang sa tumanda ako. Yun palaging nasa isip ko. Alam kong madaming magaling na doktor pero natatakot ako. Sa pagkakataong yun ay si Laura naman ang humawak ng mahigpit sa kamay ng kasintahan. Bakit hindi mo subukan, mahal ko? Maswerte ka at may kakayahan kang gamutin ang sakit mo, Philip. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na yan. Sasamahan kita. Pangako. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit ano pa mang maging resulta nito. Manalik tayo sa poong may kapal, Philip. Isinubsob ng binatang muka sa dibdib ng kasintahan at niyakap ito ng mahigpit. Hinaplos naman ng dalagang buhok ng nobyo. Subukan natin, Philip. Muling bulong pa nito kaya iginalaw na lamang ni Philip ang ulo upang tumango. Hinalikan naman ni Laura ang buhok ng kasintahan. Masaya siyang napapayag rin niya ang nobyo. Dahil sa wagas na pagmamahal ni Philip ay binilan niya ng maraming magagandang damit ang kasintahan. Masaya rin siyang napapayag itong doon magtrabaho upang hindi sila na magkahiwalay. Sadyang ang parehas na nahuhumaling ang dalawa sa isa't isa. Halos nagsasama na nga ang mga ito, buhat nang mangyari ang unang gabi nilang pagtatalik. Minsan rin ay nanatiling binata sa bahay ng dalaga at sumasama sa hapagkainan. Kaya naman, hindi rin maiwasan ng ama na magtanong. Iho, may plano na ba kayong magpakasal? Usap-usapan na sa palengke na para na daw kayong mag-asawa. Tay naman, chismis lang po yun. Si Laura ang siyang sumagot, ngunit mabilis rin itong sinundan ni Philip. Kukunin ko na po ang pagkakataon to upang magpaalam. Na susunod na linggo'y sasama ko po si Laura sa Maynila para ipakilala sa pamilya ko. Philip, hindi naman kita minamadali. Kailangan kong bumalik para makausap ang cardiologist ko. Bulong naman ng binata sa tenga ng kasintahan. Talaga? Masayang bigkas naman ito at yumaka pa. Kung ganun na isasama ako, mahal ko. Habang nasa kwarto si Lara, ay lumapit ang ina nito at nag-aalalang nagtanong. Anak, alam na ba ni Philip ang tungkol sa sakit mo? Nay, may sakit rin po si Philip. Ayokong mag-alala siya. Kailangan po niya ng operasyon. Nahinto ang dalaga ng sumabat ang ina.
Pero ikaw rin anak, kailangan mong magpa-chemotherapy. Halos wala pa sa kalahating naiipon natin. Kung mayaman si Philip, bakit hindi ka na lang? Nay naman, kahit na minsan po hindi sumagi yan sa isipan ko. Hindi ko po gagamitin ng pera ni Philip para lang magpagamot, Nay. Huwag niyo pong tapakan ng prinsipyong pinangahawakan ko. Hinawakan ng ina ang kamay ng anak, kaya nahinto ito. Alam ko naman yun, anak. Pero hanggang kailan tayo maghihintay? Nay, malakas naman po ako. Parang ang umiepekto naman ng mga iniinom kong gamot. Baka nga gagaling na ako sa pag-inom lang nun. Napabuntong hininga na lamang ang ina, bakas ang labis na pag-aalala. Makalipas ang isang linggo'y lumuwas na pabalik sa Maynila si Philip kasamang kasintahan nito. Masayang ipinakilala ng binatang dalaga sa mga magulang. Ngunit hindi naman maipagkakaila sa kilos ng ina nito na hindi gusto si Laura. Matalim ang mga tingin nito maging ang pananalita. Sa probinsya ka lumaki? Anong natapos mo? Anong negosyo ng pamilya mo? Sunod-sunod na tanong pa nito habang sila'y nasa hapagkainan. Nag-aaral si Laura ng kursong business management. Kaso hindi siya nakapagtapos. May pwesto sa palengke ang pamilya niya at nagtitinda sila ng sariwang gulay. Ang binatang siyang sumagot ni kinagulat ng ina. Ano? Tindera sa palengke? Nahihibang ka na ba, Philip? Halos sumigaw ito kaya inawat ng kanyang asawa. Pamela, minahon ka. Philip, huwag mo nga biruin ang mami mo ng ganyan. Saway ng ama na sinundan pa ng tawa. Maging ang nakababatang kapatid na naroon ay sumagot din. Kuya talaga, palagi ka nalang nagbibiro. Napatingin naman si Laura sa nobyo kaya naman inabot nito ang kamay niya. Pero totoong sinasabi ko at hindi ako nagbibiro. Mahal ko po si Laura at umuwi ako para magpa-opera. Muling sumabat ang ina na labis ang pagkagulat. Ano? Ang ama naman niya ay bahagyang natigilan at napaisip. Anong meron ng babaeng yan para mapilit ka niya, Philip? Wika nito sa sarili. Magpapa-opera na po ako para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ba mahal ako? Nakangiting baling naman ng binata sa kasintahan. Ngunit mariin pa rin ang pagtutol ng ina. Hindi ba't nagkasundo na tayong hindi ka na magpapa-opera, anak? Mabilis naman itong inawat muli ng asawa. Mabuti na yan, subukan natin, Pamela. Matagal na ring sinasabi sa atin ang doktor na makakabuti naman to para kay Philip. Wika nito tumingin sa anak upang tanungin ito. Anong nagpabago sa isip mo, anak? Magandang balita to, talaga namang natutuwa ako. Napilit po ako ni Laura. Kaya pakiusap, Mom. Dad, tratuhin niyo ng maayos ang kasintahan ko. Nangako siyang hindi ako iiwan hanggang sa matapos ang operasyon. Hindi ba mahal ko? Paglalambing naman ng binata na hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Oh, Philip, hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat. Baka sa tinginan ng magkasintahan na talaga namang mahal na mahal nila ang isa't isa. Parang ama ni Philip ay handa niyang tanggapin si Laura kung talagang maooperahan na ang anak. Subalit ang ina naman nito ay may pagdududa pa rin at hindi inaalis sa isip na pera lamang ang habol nito sa anak. Nang makapagsarili na ang dalawa sa kwarto ng binatay, tahimik na umupo si Laura sa kama na para bang ito'y nagmumuni-muni. Laura, mahal ko. May problema ba? Philip, parang nakakatakot naman ang pamilya mo. Ganun ba talaga kayong mga mayayaman? Nakakatakot ang tingin nila. Parang gusto nila akong kainin ng buhay. Ano ba naman yung sinasabi mo, Laura? Bigla na lamang umingay ang kwarto dahil sa malakas na pagtawa ng nobyo nito. Totoong sinasabi ko. Halata namang hindi nila ako gusto, Philip. Seryoso agad ng dalaga kaya huminto na ito sa pagtawa at hinawakan ang baba ng kasintahan. Huwag mo silang alalahanin, Laura. Ako ang boyfriend mo at ang papakasalan mo.
Hindi ka nila kailangang magustuhan kung ayaw nila. Ako naman ang makakasama mo habang buhay, di ba? Philip, hindi na natapos ni Laurang sasabihin dahil mabilis na namang inangkin ng kasintahan ang kanyang labi. Mainit siya nitong hinalikan hanggang sa muli na namang maging mapupusok at naglalagablab ang mga sandaling yon. Ang init na siyang nagsimula upang unti-unti nilang alisin ang mga saplot na suot bago mahiga sa kama. Muli silang nagsalo ng mainit na pagtatalik, damang labis na pagmamahal. Panayang ungol at halinghing ng magkasintahan na halos marating ang langit dahil sa walang hanggang pagniniig ng kanilang katawan. Laura, mahal kita. Mahal na mahal kita. Philip, mahal ko. Habang buhay kitang pakamamahalin. Parehas na hingal ang dalawa habang mahigpit na magkayakap at pinapakalma ang kanilang mga sarili matapos ang pagsisiping. Napawi tuloy ang mga pangamba ni Laura. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Philip. Hindi man siya gusto ng pamilya nito, sigurado namang siyang pipiliin ito. Kinabukasan ay maagang nagpunta ang magkasintahan sa ospital at maging ang doktor ay masaya sa ibinalita ng binata. Sa wakas, Philip, buti naman ay pumayag ka na rin. Pinapangako ko sa iyong ako mismo nga asikaso nito. Saad nito na excited na rin na matuloy na ang matagal na nitong pinapayo sa pamilya. Malapit na kaibigan rin kasi ang doktor kaya para na rin itong parte ng pamilya. Salamat sa kasintahan ko, Dok. Siya lang talagang dahilan. Philip naman, ano ka ba? Nahihiyang wika naman ni Laura kaya napangiti na lamang muli ang binata. Mabilis na dumating ang araw ng operasyon ni Philip. Ang lahat ng pamilya niya kabilang ang ina, ama at 2 kapatid ay nasa labas lamang ng operating room at nag-aantay. Naroon din ang kasintahang si Laura na tahimik lang sa isang sulok at walang tigil sa pagdarasal. Ilang saglit pa ang lumipas ay biglang lumabas ang nurse na para bang may emergency na nangyayari. Agad na lumapit ang ama ni Philip upang magtanong. Nurse, kamusta ang anak ko? Nagmamadali naman ang nurse kaya bahagyang nagbigay lamang ito ng simpleng balita. Pasensya na po pero kailangan ko pong makabalik agad. Medyo hindi magandang lagay ng pasyente. Agad na napatayo si Laura at nagmamadali ring lumapit ngunit umalis naman agad ang nurse. Siya namang paghila sa kanya ng ina ni Philip. Kasalanan mo tong babae ka! Oras na may mangyaring hindi maganda sa anak ko! Malilintikan ka talaga sa akin! Galit na sinampal pa nitong dalaga at itinulak ng malakas kaya sumadlak ito sa sahig. Umawat naman ang asawa. Uminahon ka lamang, Pamela. Hindi pa naman tapos ang operasyon. Ngunit maging ito'y nasigawan ng ginang. Saka pa, Eduardo! Hindi kita mapapatawad kapag nawala ang anak ko! Hindi kita mapapatawad! Philip, anak ko! Anak! Bigla rin naman itong nag-iiyak sa takot na mawala ang pinakamamahal na anak. Naglapitan rin ang mga kapatid ni Philip sa ina upang alalayan ito. Mom, kalma lang po kayo. Tulad ng sinabi ni Daddy, hindi pa po tapos ang operasyon. Maghintay lang po kayo. Hinagod pa ng anak na babae ang ina upang kumalma ito. Subalit muling nabaling ang tingin ng ginang kay Laura na nakaupo pa rin sa sahig at walang tigil rin sa pag-iyak. Philip, mahal ko. Sa sobrang galit pa rin ng ina ni Philip ay kinaladkad niya ito palayo. Umalis ka dito at huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko! Muling umawat naman ang asawa. Tama na yan, Pamela. Lumapit naman ang kapatid na lalaki ni Philip kay Laura upang itong makipag-usap. Laura, mabuti pa lumabas ka na lang muna. Babalitaan na lang kita mamaya. Pakiusap. Katulad rin naman si Paolo ng kuya nito na mabuti ring makitungo sa kanya. Kaya tumango na lamang ang dalaga at sumunod. Halos 8 oras ang itinagal ng operasyon ni Philip. Ang lahat ay walang tigil ang kakadasal na mailigtas ang binata. Si Laura naman ay nagpunta sa maliit na chapel ng ospital at nagdasal ng mataimtim habang walang tigil sa pag-iyak. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po si Philip. Diyos ko,
Pakiusap. Kahit ako na lamang pong kunin niyo, iligtas niyo lang po siya. Bigla na lamang nitong sinisising sarili. Isinumpa rin niya na kapag may nangyaring masama sa kasintahan na maaring ikasawi nito, ay hindi mapapatawad ang sarili. Takot man ay bumalik na ito sa operating room at dooy sinalubong siya ng nakangiting kapatid ni Philip. Laura, ligtas na si Kuya! Successful ang operasyon! Pahayag nito kaya halos nagluluhod ang dalaga. Salamat po, Panginoon ko! Salamat po! Napansin naman ni Paolo ang pasa sa braso at hita ng kasintahan ng kapatid. Mabuti pa'y lumapit ka sa nurse para mabigyan ka ng gamot. Ang laki ng pasa mo. Payo nito, ngunit ngumiti lamang si Laura. Bale wala to, napakalayo sa bituka. Ang mahalaga ay ligtas na si Philip. Masayang wika nito kaya ay nalalaya na siyang makatayo ng binata. Tama ka. Hindi nagkamali si Kuya na sundin ka. Sa wakas ngayon ay mamumuhay na siya ng normal. Salamat sa iyo, Laura. Magdamag na walang malay pa rin si Philip matapos ang operasyon. Kinaumagahan na ito nagkamalay at masayang makitang si Laura ang nasa tabi nito habang hawak-hawak ang kanyang palad. Laura, mahal ko. Dahan-dahang nadilat na rin ang mata ang dalaga at laking gulat na makitang gising na si Philip. Philip! Philip! Gising ka na, mahal ko. Mabilis na niyakap ni Laura ang kasintahan kaya bigla na lamang itong dumaing. Dahan-dahan lang, mahal ko. Alam kong excited ka pero hinay-hinay lang muna. Biro pa nito kaya napaatras ang dalaga. Pasensya na, Philip. Nasaktan ka ba? Tatawagin kong doktor. Okay lang ako. Pero anong nangyari dito sa braso mo? Nag-aalalang tanong ni Philip nang makitang nangingitim na bakas sa braso nito. Wala to, mahal. Nasagi lamang ako kahapon sa poste. Mawawala rin to. Binigyan na rin ako ng nurse ng gamot. Ramdam ni Philip ang tensyon sa kilos ng kasintahan habang nagpapaliwanag ito. Tatanungin niya pa sana ngunit nagpasuka na ang kanyang pamilya. Lumapit ang ina sa pwesto kung saan nakatayo si Laura kaya naman umatras ang dalaga. Tiningnan muna siya ng masama ng matanda dahilan upang mapayuko na lamang siya. Ma'am, please. Huwag niyong takutin ang girlfriend ko. Saway naman ni Philip na hindi pala inaalis ang tingin sa nobya. Halika, mahal ko. Nandito ka sa tabi ko. Tawag pa niya at pinaupo ito sa kama. Nagpatuloy ang palitan ng kwento ng mag-anak patungkol sa mga bagay na walang kaalam-alam si Laura. Kaya naman tahimik lamang ito na para bang siyang isang outcast. Kung hindi nga lang sa palaging paghawak sa kamay niya ni Philip, ay mas nanaisin na sana niyang umalis. Nakauwi na rin ng bahay si Philip makalipas lamang ilang araw. Si Laura ang siyang palaging nasa tabi nito at buong pusong inalagaan ng kasintahan. Subalit ng mga oras na yon ay hindi pa rin siya tanggap ng ina ng binata. Talagang ayaw ni Pamela na magkatuluyan ang dalawa, kaya naman kinausap niya ng sarilinan si Laura. Hetong 5 milyon. Iwan mo ang anak ko. At wag ka nang magpapakita pa sa bahay na to. Seryosong saad nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Laura sa perang nakalatag sa kanyang harapan. Natitiyak niyang matutuwa ang mga magulang kung makikita ito, sapagkat maaari na siyang makapag-chemotherapy para sa sakit na leukemia. Napangiti naman si Pamela sa reaksyon ng dalaga. Para sa kanya ay napakadali lang naman palang palayasin ito sa kanyang pamamahay. Pirmahan mo ang kasulatang to at lumayas ka na! Muling utos nito. Napapikit naman si Laura bago ito nagsalita. Paumanhin po subalit. Hindi ko po matatanggap ang salaping yan. Nahinto ang dalaga dahil sa pagsabat ng matanda na agad nagalit. Ano? At anong gusto mo? 10 milyon? O baka naman gusto mong angkinin ang lahat ng kayamanan na meron ng anak ko? Hindi ko po minahal si Philip ng dahil sa pera. Muling nahinto si Laura sa pagtayo ng matanda at sumigaw ng, Sinungaling! Akala mo ba maniniwala ko sa'yo? Pinibilog mo lang ang ulo ni Philip! Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko. Mahal ko po si Philip ng buong buhay ko.
Nagngingit-ngit sa galit na nagsalita ulit ang ina ng binata. Manahimik ka! Lumayas ka na sa harapan ko at siguraduhin mong hindi ito malalaman ni Philip. O malilintikan ka sa aking babae ka! Layas! Sigaw nito kaya natatarantang nagtatakbo si Laura. Magmula noon ay palaging balisa ang dalaga na ipinag-alala naman ni Philip. Laura, anong problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin, mahal ko? Tanong ng binata habang mahigpit itong yakap. Nanatili namang tahimik si Laura sa takot na maibunyag niya ang naging usapan nila ng ina nito. Ngunit mapilit ang nobyo. Palibhasa ay mabilis na naghilom ang sugat na natamo mula sa operasyon ay naging malikot muli ang mga kamay nito. Nagsimula rin itong paulanan ng mainit na halik ang bawat parte ng kasintahan. Mahal kita, Laura. Pakiusap. Mangako kang hindi mo ko iiwan. Ha? Pagsusumamo pa nito habang nakatitig sa mata ng dalaga. Hinaplos naman ni Laura ang mukha ng nobyo na nooy nasa ibabaw na niya. Napapikit si Philip sa pagdamping niyo ng mainit na palad ng nobya. Mahal na mahal kita, Philip. At walang kahit na anong magpapabago pa sa nararamdaman ko para sa'yo. Sa pagsagot na yun ni Laura, ay muling naglapat ang kanilang mga labi at masuyong naghalikan. Ang halik na siyang naging hudyat upang alisin nila ang saplot ng bawat isa upang muling magtalik. Hindi tulad ng mga gabing natatakot silang masobrahan na naman si Philip at bigla na namang makaranas ng sakit sa puso. Na mga sandaling yon ay nawala ang kanilang mga kontrol at talaga namang ibinigay ang lahat upang makamit nila ang walang hanggang kaligayahan. Animoy pareho silang nasa alapaap habang pinaliligayang bawat isa. Walang tigil ang malakas na ungol at halinghing na kanilang pinakawalan. Umalingaw-ngaw ito sa buong kwarto ng gabing yon. Laura, magpakasal na tayo. Itong nasambit ni Philip matapos bumagsak ang katawan nito sa ibabaw ng kasintahan. Philip? Hindi naman maiwasan ni Laurang maluha dahil sa sinabi niyo ng binata. Masaya siyang sa kabila ng pagtutol ng ina nito ay wagas ang pag-ibig sa kanya ng lalaking pinakamamahal. Buong akala ni Laura ay magagawang labanan ng wagas nilang pag-iibigan ang lahat ng hadlang na dumating. Subalit hindi pala tumigil ang ina nitong si Pamela na makakuha ng alas. Muli siyang kinausap nito sa isang kwarto at inihagis ang kasulatang may pirma ng kanyang mga magulang. Heto! Tinanggap ng magaling mong mga magulang ang 10 milyong inalok ko. Kapalit ng pag-alis mo rito. Ano? Nangihinang napaluhod si Laura habang hawak ang dokumento kaya nagsalita ulit si Pamela. Lumayas ka na bago ko padalhin ang kasulatang to sa anak ko. Ibabalik ko po ang pera. Kukunin ko ang perang yun at ibabalik sa inyo. Sa pagkakataong yun ay sumagot na rin si Laura ng buong tapang. Nagmataas naman lalong ina ni Philip. At talagang hindi ka pa rin susuko? Tuwang-tuwa nga mga magulang mo dahil sa kakarampot na perang yon. Aminin mo sa sarili mong, pera lamang ang kailangan nyo. Hindi ang kawawa kong anak na gagamitin mo lang sa pag-ahon nyo sa putik. Hindi huminto sa pagyurak ng pagkatao ni Laura at ng pamilya niyang matanda, kaya bigla na lamang siyang nagpuyos sa galit. Isinusumpa kong ibabalik ko sa inyo ang perang yon at patutunayan sa inyong nagkakamali kayo. Mabilis na umalis si Laura ng kwarto. Palihim rin niyang kinuha ang perang natatabi buhat nang dumating sila ni Philip sa bahay nito at agad na nagpunta sa terminal ng bus pabalik sa probinsya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa nobyo dahil sa labis na pagkalito sa ginawang yon ng magulang. Wala siyang ibang nais kundi ang ibalik ang salaping binigay ni Pamela. Hindi ako mukhang pera. Hindi ko kailangan ng bagay na yun. Hindi ko yun madadala sa hukay. Nagsusumigaw ang puso ni Laura habang nasa biyahe. At makalipas ang 7 oras ay narating na rin niya ang bayan at nag-tricycle papunta sa kanilang bahay. Naabutan niya ang pamilya na nag-iimpake na. Nay, Tay, ano pong nangyayari? Gulat naman ang mag-asawa sa biglaang pagdating ng anak. Laura, anak ko, makakapagpakimaw ka na. May pera na tayo, anak. Masayang wika ng ina. Nay, akin na pong perang yan. Ibabalik ko po sa nanay ni Philip. Nahinto si Laura nang sumabat ang ama. Pero anak,
Biyaya to sa atin ng Diyos. Sa wakas gagaling ka na. Di ba't ang mahalaga mabubuhay ka pa ng mahabang kapiling kami? Katulad ng ating pangarap noon. Paano niyo nasasabing bagay na yan, Tay? Hindi ba't kayo nagturo sa akin ng prinsipyo? Mahal ko po si Philip. Hindi ko po matatanggap. Pagmamatigas ng dalaga kaya ang ina naman ang siyang galit na nagsalita. At anong gusto mo? Pahirap kami ng ama mo habang buhay para lang makalikom ng perang papagamot mo? Ito na ang pera, Laura. Gagaling ka na. Bakit pa nagmamataas ka pa? Napakaraming lalaki sa mundong to. At bakit kasing isang mayamang katulad pa ni Philip ang pinapangarap mo? Isa ka lamang mahirap. Anak ng magsasaka at tindera sa palengke. Huwag na huwag mo yung kalimutan. Kaya tumigil ka sa pagpantasya na magiging bahagi ka ng mayamang pamilyang yon. Isa ka lamang peste sa bahay na yun, Laura. Pumagitna na ang ama at pinigilan ng asawa sa pagbitaw ng mga masasakit na salita sa anak. Tama na yan, Lorena. Walang nagawa si Laura kundi ang mapaupo at mag-iiyak. Lahat kasi ng sinabi ng ina ay pawang katotohanan. Totoo namang sa bahay ni Philip ay para lamang siyang isang anino na tanging kay Philip lang may halaga. Tanging ang nobyo lamang ang may malasakit sa kanya. Oo nga't mabait ang kapatid nitong si Paolo ngunit madalas ring ramdam niya na ibang-ibang mundong ginagalawan nila. Sa bahay naman nila Philip ay labis ang pag-aalala ng binata sa hindi pag-uwi ng kasintahan. Wala itong kahit na anong binanggit sa kanya kung saan ito pupunta. Sinamantala naman ito ng ina at pinakitang kasulatang pinirmahan ng magulang ni Laura. Hindi na babalik ang babaeng yon, Philip. Masaya nilang tinanggap ang 10 milyon. Ano? Bakas ang labis na pagkabigla sa mukha ni Philip kaya sumabat ang ama. Ano naman tong ginawa mo, Pamela? Tahimik man ang ama ni Philip ay labis ang pasasalamat nito kay Laura dahil sa ginawa para sa anak niya. Hindi man ito magpakita ng suporta sa relasyon ng dalawa ay gusto naman niyang dalaga bilang kabiyak ng anak. Natitiyak kasi niyang aalagaan ito ni Laura habang buhay. Ngunit sadyang iba ang ina na masaya pang ipinamukha kay Philip na pera lamang ang habol sa kanya ng mahirap na pamilya. Alam mo bang hindi man lang nagdalawang isip ang mag-asawang yun nang makitang pera? Ang sabi pa nila ay susunduin ng anak sa lalong madaling panahon. Pero mukhang hindi na rin nakatiis ang babaeng yun at siya na mismong umuwi sa kanila. Tama na! Galit na sigaw ni Philip at nagpunta sa kwarto upang magbihis. Nais niyang pumunta sa probinsya at marinig kay Laura ang tunay na mga nangyari. Ngunit pagdating niya sa bahay ng pamilya nito ay wala ng tao at ayon sa kapitbahay ay nagmamadaling umalis ang buong pamilya. Hindi rin nila alam kung saan nagpunta ang mga ito. Maging ang pwesto sa palengke ay sarado na rin. Agad tuloy nagkuyom ng kamao si Philip dahil sa sobrang galit. Bakit, Laura? Pera lang palang kailangan mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Handa akong ibigay sa iyo ang lahat. Bakit kailangan mo itong gawin sa akin? Labis ang naging paghihinagpis ni Philip ng mga sandaling yon. Hindi niya napigilang magpakalasing. Mabuti na lamang at dinamayan siya ng ama at nagpayo. Anak, alam kong nakakagulat ang ginawang yun ni Laura. Marahil ay napagod siya sa paggigipit ng ina mo. Pero magaling ka na. Okay ka na ngayon, anak. Bakit hindi ka na lang magsimula ulit? Siguro ito ang panahon para ibaling ang atensyon mo sa negosyo natin. Ikaw ang panganay. Tutulungan mo ang kapatid mo. Isa pa, malay mo. Matagpuan mo rin ang babaeng sadyang nakalaan para sa'yo. Seryosong wika ng ama na tanging pagtango lamang ang nagawa ni Philip. Kaya naman magmula noon ay nag-focus si Philip sa pagtatrabaho sa negosyo. Katuwang ang kapatid na si Paolo. Makailang ulit rin itong sineta para sa blind date ng ina ngunit palagi lamang niya itong tanggihan. Sa mga oras na yon kasi hindi pa rin niya magawang kalimutan ang kaisa-isang babaeng minahal niya ng lubusan. Sa kabilang banda naman ay hindi natuloy ang pagpapakimotherapy ni Laura dahil napag-alamang siya pala'y nagdadalang tao. Kinailangan muna niyang maisilang ang kambal. Labis ang paghihirap at pagtitiis ni Laura sa pagbuntis hanggang sa panganganak na muntik pa niyang ikasawi.
Mabuti na lamang talaga ay malaki ang 10 milyon at nagawa nitong mailigtas ang buhay nilang tatlo. Ngunit dahil rin doon ay kinapos na ang panggastos para naman sa pagpapagamot niya. Madalas tuloy na lumiliban siya sa mga session na ikinabagsak lalo ng kanyang pangangatawan. Labis ang kanyang pagkapayat at unti-unti ring nalagas ang buhok niya. Sa tuwing titignan ang sarili sa salamin ay takot at awang nararamdaman niya. Takot na isang araw mawala na siya at awa sa kambal na kanyang maiiwan. Ayokong maging katulad niyo si Mama, mga anak. Hayaan niyo't babalikan ko ang papa niyo. Siya na lamang ang bahala sa inyo. Saad ni Laura habang karga-karga ang isa sa kambal at inihehele ito. Suot ang makapal na bonnet at malaking jacket ay muling lumuwas si Laura ng Maynila upang puntahan si Philip. Halos 2 taon na rin ang lumipas at natitiyak niyang hindi siya agad makikilala ng dating nobyo sa itsura niya. Nakatayo siya sa gate at malayo pa lamang ay tanaw na siya ng ama ni Philip. Inihinto nitong sasakyan sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo rito sa labas, Laura? Laking gulat ni Laura nang banggitin ng matanda ang pangalan niya dahil sa pag-aakalang walang sino man ang makakakilala sa kanya. Gusto ko pong makausap si Philip. Nakayukong wika nito kaya binuksan ng matanda ang kotse. Sumakay ka rito. Nagdalawang isip pa si Laura ngunit napagtanto niyang ito ang pakay niya kaya siya lumuwas. Ito ang nararapat niyang gawin at handa niyang tanggapin ang lahat ng sasabihin ni Philip sa kanya. Isa pa'y wala naman siyang hinangad sa araw-araw kundi ang muling masilayan ang pinakamamahal na kasintahan. Habang nakaupo sa sofa ay panay ang pagkusot ng dalaga sa mga daliri niya. Walang dudang siya'y kinakabahan sa paghaharap nila ni Philip. Hindi rin naman nagtagal ay narinig niyang malakas na tawanan ng mga taong papasok mula sa pinto. Alam niyang ang isa rito ay mula sa dating kasintahan. Bigla na lamang siyang napangiti nang marinig ito at animoy maluluha ng mga oras na yon. Subalit pagkakita pa lamang ni Philip sa dating kasintahan ay bigla na lamang itong nagngingit-ngit sa galit. Maging ang ina nitong si Pamela na nakasunod rin pala sa mga anak. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Eduardo? Sigaw nito. Mahinahon namang sumagot ang asawa. Hayaan mong marinig natin mula kay Laura ang nangyari. 2 taon nang nakalipas. Bakit pa, Dad? Nakalipas na yon. Hindi na dapat pag-usapan pa. Isa pa hindi dapat kayo nagpapasok ng hindi kilala sa bahay natin. Baka may mawala pa rito. Masaya namang sumang-ayon ng ina sa anak. Narinig mo ang anak mo? Hindi ka kasi dapat nagpapasok ng estranghero sa bahay natin. Para namang mga matatalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Laura ang mga narinig mula kay Philip. Nakayuko lamang siya at hindi napigilang tumulo ang mga luha. Ngunit natigilan ang lahat. May duguring tumulo sa ilong ng dalaga. Si Paulo ang siyang nagbanggit nito sa dalaga. Laura, dumudugong ilong mo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Pasensya na. Tanging nasabi ni Laura at mabilis itong pinunasan. Napulunok naman si Philip dahil mula sa pagiging masigla nung una niya itong makilala ay napakalaki ng pagbabago sa itsura nito. Nagpatuloy naman si Paulo sa pagsasalita. Kuya, bakit hindi natin pakinggan si Laura? Malayong naging biyahe niya. Siguro naman hindi kalabisan ng pakinggan siya. Suggestion nito na tinutulan ng ina at nagsabing, hindi na kailangan pa yon. Subalit maging ang asawa nito ay sumabat. Tama si Paolo, Pamela. Tumahimik ka at pakinggan natin si Laura. Mariing utos ng padre de pamilya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago nito ang katotohanan na iniwan mo ako dahil lang sa pera. At wala akong planong makipagbalikan pa sa'yo. Galit na wika naman ni Philip, kaya bigla na lamang napaluhod si Laura. Hindi ako nagpunta dito, Philip. Para sa dahilang yun. Kung ganun bakit bumalik ka pa? Kulang pa bang halagang nakuha mo? Galit na sigaw ng binata. Dahil sa loob ng 2 taon ay ngayon lamang niya nailabas ang matagal na kinikimkim. Napayuko naman si Laura na labis ang takot na ipinagtabuyan siya ng hindi man lang nasasabing pakay.
Kaya naman dahan-dahan niyang inalis ang bonnet na suot at doon tumambad ang halos nakakalbo na niyang ulo. Lahat ng nasa kwartong yon ay natulala at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nakayuko pa rin naman si Laura bago ito muling nagsalita. May sakit ako, Philip. Katulad mo, may nilalabanan rin akong malubhang karamdaman. Simula pa ng bata ako. May leukemia ako. Unti-unting pumataka mga luha ni Laura habang nanginginig itong nagsalita. Hindi rin niya napigilang kagatin ng mga labi upang pigilan ang pag-iyak. Pinahid niya muna ang mga luha bago nagpatuloy sa pagsasalita. Umuwi ako sa amin para pilitin ng mga magulang ko na ibalik ang pera. Pero ang sabi nila ay pagod na sila sa pag-iipon para sa pagpapagamot ko. Malaki na ang naging sakripisyo nila para sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ang gusto nila. Si Philip na nakatayo lamang at tulala sa harapan ng dalaga ay para bang binuhusan ng malamig na tubig habang pinakikinggan ang sinasabi ng dating kasintahan. Hindi na napigilan ni Laura na iangat ang muka upang tingnan ng lalaking kanyang pinakamamahal. Philip, buntis ako nung umalis dito. Nanganak ako ng kambal. Mas lalo pang nagulat ang lahat sa sinabing yon ng dalaga at tahimik na nag-antay ng mga sasabihin pa nito. Hindi ako nakapagpagamot agad dahil kailangan ko muna silang ipanganak. Ang sabi ng doktor ay malala na ako ngayon. Baka hindi na ako magtagal, Philip. Muling yumuko si Laura na inilagay pa ang kamay sa sahig at nagiiyak sa takot na hindi siya paniwalaan ng mga ito. Pakiusap, kunin mo sila. Isinusumpa ako. Anak mo sila, Philip. Wala ko ibang naging karelasyon kundi ikaw lang. Kahit ipatest mo sila, anak mo sila. Hindi ako nagsisinungaling. Nahinto si Laura na bigla na lamang mabilis na lumapit si Philip at niyakap siya ng sobrang higpit. Laura. Patawad. Patawarin mo ako, Philip. Walang tigil si Laura sa paghingi ng tawad sa binata habang wala namang ibang masabi si Philip kundi ang bigkasin lamang ang pangalan ng dalaga na puno ng paghihinagpis. Hindi rin naman napigilan ng ina ni Philip ang maiyak sa nasaksihan at yumakap sa asawa. Ang lahat ng naroon ay walang ibang nararamdaman kundi ang labis na awa sa babaeng nagligtas sa kanilang mahal sa buhay na si Philip. Na sa kabila pala nooy, may sarili palang laban sa buhay na kinakaharap. Ngunit nagawa pa ring samahan ng binata. Bigla na lamang nawalan ng malay si Laura, kaya naman nataranta ang lahat at dali-daling isinugod ito sa ospital. Dok, gawin niyo ang lahat para sa asawa ko. Pakiusap. Pagsusumamo ni Philip. Na mga sandaling yon ay talaga palang nasa bingit na ng kamatayan si Laura. Talagang nagpumilit lamang ito na makitang binata upang masabing ninanais. Nagdesisyon naman ang ina ni Philip na muling bumalik sa probinsya upang kausapin muli ang mga magulang ni Laura kasamang asawa nito. Humingi siya ng tawad sa mag-asawa at ipinaalam ang kalagayan ng kanilang anak. Sumama naman ng mga ito, maging ang kambal. Walang pagsidlan ang saya ng mga magulang ni Philip habang kalong-kalong ang kambal sa buong biyahe. Isang malaking himala naman na gumaling rin si Laura sa sakit sa tulong na rin ng buong pamilya ni Philip. Nakaagapay nito sa lahat ng oras. Maging ang ina niya na noon ay ayaw sa dalaga ay madalas na nagbabantay rin sa ospital. Bagamat nahihiya pa rin si Laura, ramdam naman niya na talagang tanggap na siya nito para sa anak. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po makakalimutan ng kabutihan niyo. Natitiyak ko pong lalaking mabuting batang kambal sa piling niyo. Katulad rin po ni Philip. Saad ni Laura kay Pamela, kaya natawa naman ng matanda. Ano ka ba, iha? Huwag ka ngang magsalita na parang nagpapaalam ka na riyan. Magpagaling ka at ikaw ang mag-aalaga sa mag-aama mo. Bakit mo ipapasa sa akin ang obligasyon mo? Hindi napigilan ni Laura na yakapin ang ina ni Philip dahil alam niyang sa kabila ng matatalas pa rin itong pananalita ay nag-aalala ito ng lubos sa kanya. Salamat sa ginawa mo para kay Philip.
at sa pagbibigay sa amin ng apo, Laura. Patawarin mo ko kung hindi kita natanggap agad. Naabutan ni Philip ang ina at si Laura sa ganoong tagpo kaya naman napangiti na rin ito. Lumapit rin ito, yumakap rin sa dalawang babaeng importante sa kanyang buhay. Thank you, Mom. At mabilis na ngang isinunod ang pagpapakasal nila Philip at Laura at tuluyan ng naging mag-asawa sa piling ng kanilang mga anak at pamilya. Mahirap man ang pinagdaanan ng dalawang pusong nagmamahalan ay sadyang walang makakapantay sa wagas na pag-iibigan. Matuto tayong harapin ang pagsubok na darating sa ating buhay ng buong lakas. Ang walang hanggang pagtitiwala sa may kapal, ang taus-pusong pananalig, at ang pagharap ng may buong tapang sa hamon ng buhay ay siyang susi sa tagumpay. Tiyak na magiging sintibay ng bakal ang samahan ng mag-asawang sinubok ng kapalaran.